Formal nang nilagaan ni na Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban at U.S. Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John No ang letter of offer and acceptance para sa acquisition ng 3 King Air aircraft mula sa Estados Unidos. Isinagawa ang paglagda sa isang bilateral meeting sa Makati City noong February 16, 2026. Ayon sa PCG, malaking hakbang ito para mapalakas ang kanilang search and rescue operation, gayon din ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea upang mabantayan ang mga galaw ng mga barko ng China sa lugar. This is really a very big boost para sa ating MDA capability. We can carry out maritime domain awareness and accordingly, this aircraft will also be equipped with ISR, yung intelligence, security, and reconnaissance capability. So, ibig sabihin, it will be easier for us to document the presence of Chinese Coast Guard vessels, Chinese maritime militia, and even PLA Navy warship. Pinirmahan ang kasunduang ito kasunod ng serye ng insidente sa karagatan, kabilang ang nangyaring insidente sa MV Devon Bay sa West Philippine Sea at ang paglubog ng MV Tricia Kirsten III sa karagatan ng Basilan noong January 26, 2026. Na nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa mga emergency situation sa karagatan. Samantala, sinabi ng Sandataang Lakas ng Bansa na suportado nila ang mga inisyatiba na magpapalakas sa defense capability, interoperability at kahandaan ng bansa alinsunod sa umiiral na kasunduan at batas ng Pilipinas. Kasunod ito ng napagkasunduan sa 12th Strategic Dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos nitong Lunes, kung saan nakapaloob ang patuloy na deployment ng mga cutting-edge missile at unmanned system sa bansa. Binigyang diin ng AFP na ang anumang deployment ng allied system ay nakatuon sa pagpapahusay ng pagsasanay, pagpapalawak ng domain awareness at pagpapatibay ng kolektibong depensa. Layunin din itong protektahan ng soberanya ng Pilipinas, tiyakin ang seguridad ng pambansang teritoryo at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Matatandaang noong 2024, unang dinala sa bansa ang Typhoon missile system ng Estados Unidos na ginamit sa mga joint military exercise ng Pilipinas at Amerika. Habang noong 2025, dinala rin sa Pilipinas ang US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis bilang bahagi ng pinalakas na kooperasyong pangdepensa ng dalawang bansa. Nauna nang tinutulan ng China ang deployment ng mga naturang missile at unmanned systems na anilay maaaring magpalala sa tensyon sa rehiyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.